Inyong lahat, yan, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Yan, kung kayo po may mga Biblia, nakibukas po kayo sa akin sa 1 Peter, unang Pedro chapter 5 verse 8. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Yan, sabi po dito ng salita ng Diyos, sa mga salita niya, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis na makahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Tayo ay manalangin. Lord, salamat po. Pagpalaan niyo po ang mga salitang ito sa aming pong kalagitnaan, Ama. Salamat po, Lord God. Kayo po ang magdunay na tagapagsalita sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, ito po yung salita po ng Panginoon sa umagang ito. Ano po? Yan, lagyan ko po ito ng title na Be Watchful. Mapagbantay. Maging mapagbantay. Alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Yan. Ang pananampalataya mo ngayon ay binili ng Panginoon, hindi ng pilak, hindi ng ginto, kundi ang pananampalataya mo ay binili ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Ano po? Binaliwala dito yung kahalagahan ng ginto, binaliwala dito yung kahalagahan ng pilak, kundi yung banal na dugo ng Panginoong Hesus ang ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Ipinatunayan ito nung si Jesus, ang ating Panginoon, ay muling nabuhay sa krus ng Kalbaryo after ng 3 araw. Siya ay muling nabuhay sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, siya ay muling nabuhay. Kaya, ang pananampalataya natin ngayon ay meron ng kabuluhan. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon sa kanyang pagkamatay, walang kabuluhan ang ating ginagawa. Walang kabuluhan itong pag-aaral na ating ginagawa at walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Pero ang Panginoon ay hindi nanatiling patay. Ang Panginoon ay muling nabuhay, kaya naman makabuluhan at napakahalaga ng ating pananampalataya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God is not dead. God's not dead. Amen? Our God is not dead. He is alive. He is alive forever and ever. At hindi na muli siyang mamamatay. Amen? Siya ay minsan lamang siyang namatay at yun ay tapos na. Hindi siya paulit-ulit na namamatay taon-taon. Nung sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay ligtas na. Anumang oras dumating ang Panginoon, ikaw ay ligtas na. Katulad nung sabi ng Panginoon doon sa nasa kanan niya na bilanggo, sabi doon, ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. Di ba nung time na yon, siya ay ligtas na. Amen? Ligtas na siya noon. Pero dahil tayo ay nagpapatuloy sa buhay dito sa mundong ito, yan, kahit ikaw ay ligtas na, maaring mawala sa iyo ang kaligtasan. Amen? Nawawala pa talaga ang kaligtasan? Para sa inyo, mga kapatid, nawawala ba ang kaligtasan? Yang maraming nagsasabi na ito daw ay hindi nawawala. Ano? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Maraming nagsasabi niyan. Pero maniwanag na sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Amen? Ang sabi doon sa John, aklat ng John, sabi doon, ang mga nasa kamay ko ay walang makakaagaw sa akin. Sino man ay walang makakaagaw sa akin, maliban doon sa tumalon. Amen?
tayo ay nasa kamay na ng Panginoon, tayo ay nasa kaligtasan na. Pero, maring mawalang kaligtasan kapag ikaw mismo ay umalis doon sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mananatiling tapat lamang hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang wakas na sinasabi doon ay hindi lamang yung wakas ng daigdig, hindi lamang yung muling pagbabalik ng Panginoon, kundi yung wakas ng buhay mo. Kailangang maging tapat ka, hindi lamang ngayon, o 10 years from now, o 20 years from now. Hindi. Maging tapat ka hanggang sa humarap ka sa Panginoon. Amen? Ang buhay po natin, katulad ng awit kanina, binabago mo ako araw-araw. Ibig sabihin, process ang pagbabago natin araw-araw. Hindi tayo 24 hours lamang, bago na tayo. Di ba? Ang ating buhay ay binabago ng Panginoon araw-araw. Hanggang pabago ka ng pabago. Sabi nga ni Sister kanina, wala namang perfectong buhay. Di ba? So dito may perfectong buhay na nangyari. Yung hindi na nagkasala. Matapos siyang makakilala, tumanggap sa Panginoon. Di ba? Wala naman. Amen? Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo ay hindi natin masabi na tayo nagkakasala. Bagamat gusto natin na huwag na magkasala. Ano? Di ba? Ay, ako na magkasala. Pero minsan, nakakalimutan mo. Minsan ay yung kahinaan natin. Minsan ay nagagawa natin magkasala. Hindi mo na pwedeng ikatuwiran na pasensya na, tao lang. Hindi, maling katuwiran nyo. No? Mas maganda do, aminin mo na lang na ikaw ay nagkasala, Panginoon, nagkasala ka, at yun ang pinakamagandang lumapit ka sa Panginoon. Pinakamaganda sa lahat ay pagpapakumbaba at ang Panginoon na marikong tapat ka. Diba? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, He is faithful and just, na ikaw ay papatawarin sa mga kasalanan mong nagawa. Amen? Tayo po mga kapatid, ang kaligtasan ay maaring mawala kapag pinabayaan natin ito. Sabi ng Mateo chapter 24 verse 48, may kwento po doon na ang kanyang Panginoon ay naglakbay sa malayong lugar. Mateo chapter 24 verse 48. Sabi dito, ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari, doon itatangis siya at magangalit ang ngipin. Yan, ito yung salita ng Diyos, na ang ating pong kaligtasan, kailangan po nating pangalagaan. Ay, siguro matagal pa namang dumating ang Panginoon. Baka 40 taon pa siyang dumating. Di ba? Kasi matagal niya sinasabi yun Namatay na yung aking ninuno na nagsabi nun sa akin. Hanggang ngayon naman ay umiikot ang mundo. Hanggang ngayon naman ay hindi pa rin dumarating ang Panginoon. Di ba? Kaya pwede kang magbaliwala na lang siguro sa kanila kapag sawa na ako sa buhay. Kapag sawa na ako sa kasayahan, saka na ako babalik ulit. Pero hindi natin alam Ang masama kasi noon, hindi natin alam kung kailan talaga babalik ang Panginoon. Wala nakakaalam noon. Pag may nagsabi sa inyo na ito, 2023, darating na ang Panginoon, siguro sa March, sa sunod na taon, March 10, darating ang Panginoon, huwag kayong maniniwala doon, hindi totoo yun. At mamaya alas 12, darating ang Panginoon, huwag kayong maniniwala, hindi yun totoo. Kasi wala nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Ang nakakaalam nun, siya lamang yung nakakaalam nun. Sabi doon, katulad ng isang magnanakaw, bigla na lamang darating ang Panginoon. Sa panahon na tahimik ang lahat, parang walang nangyayari,
bigla na lamang darating ang Panginoon para dagitin yung kanyang mga anak. Kaya kailangan kang magbantay lagi. Kailangan mo bantayan una yung iyong sarili. Amen? Kailangan araw-araw, ikaw ay nakakaalala sa Panginoon. Amen? So dito yung lagi nakakaalala sa Panginoon. Gusto ko ipaalala sa inyo na hindi relihiyon yung ating pagiging magkakapatid sa lugar na ito. Hindi ito relihiyon. Ano po? Tayo po dito ay katawan ng Panginoon. Katawan ng Panginoon na nakakatulong-tulong para lalong lumakas at patuloy na maitayo ang kanyang kaharian dito sa mundong ito. Amen? At tayo, bawat isa sa atin ay mayroong katungkulan sa ating mga sarili na pangalagaan ang ating mga sariling kaligtasan. Amen? Hindi naman tayo laging magkakasama kahit magkakapamilya tayo. Huwag kang aasa. Ay, sige. Pag si mama ay nag-Bible study, makikinig na lang ako sa kanya. Yan. Okay lang no, siguro ganun lang yung gawin ko. Maganda naman yung wala namang problema. Pero kailangan meron ka din personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Meron ka rin personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. Basic lamang ang kailangan mong gawin. Kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Panginoon, sa panalangin, napakahalaga niyan, at magbasa ng salita ng Panginoon. At gawin kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Hindi mo na kailangang pag-aralan, ay, kailangan mo na makagraduate ng theology. Siguro, kailangan gawin yun para ako'y lalong maaligtas. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kung hindi ka tinatawag din ng Panginoon, hindi mo naman kailangan gawin yun. Ang kailangan mo lamang gawin ay lumapit sa Panginoon araw-araw at naniwala ako katulad ng turo ni Tatay Amado. Sabi niya, ituturo sa iyo ng Panginoon ang mga dapat mong sabihin at ang mga dapat mong gawin. Amen? Totoo po ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? Totoo. Totoo ang langit na pupuntahan natin. Amen? At kailangan maging totoo ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi totoo ang Diyos, maging Diyos-Diyosan ang ating sinasamba. Di ba? At kung hindi totoo ang langit, magiging langit-langitan ang pupuntahan natin. At kung hindi totoo ang ating pinag-aaralan, ay nag-aral-aralan lang tayo sa lugar na ito. Amen? Parang naglulukuhan din lang tayo sa ating ginagawa. Amen? Pero totoo ang lahat ng ating ginagawa at mahalaga ito. Ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya nais ng Diyos na pahalagahan mo yung pananampalatayang tinanggap mo sa Kanya dahil nais ng Diyos na magtagumpay ka sa mundong ito para makapunta ka sa tunay mong tahanan. Amen, mga tagalangit? Amen. Nakahanda na ba ang inyong mga pasaporte sa langit? Mga passport? Yan sa langit? May mga visa na ba kayo sa langit? Di ba? Kailangan meron tayong visa sa langit para tayo papasukin doon. Sabi sa akin na iba, si Pastor, paano kayo makakuha yung passport na yun? Paano kayo, baka hanapan niya ako ng passport, Yan. Yung sasabi ko pong passport ay yung ating pong pagiging tapat sa Panginoon. Yun ang ating pinaka-visa. At yung pinaka-passport at visa natin ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Ang Diyos ay totoo, para siyang hangin. Yan, hindi siya nakikita, pero siya ay totoo. Kaya siya ay mararamdaman natin. Nararamdaman niyo ba ang Panginoon ngayon? Amen. Amen? Paglabas niyo dito sa lugar na ito, patuloy niyo po siyang mararamdaman. Kaya huwag kayong pumayag na lumabas sa lugar na ito na hindi niyo na-meet si Lord. Hindi niyo siya nakatagpo. Kailangan bago ka lumabas sa lugar na ito, na-meet mo talaga ang Panginoon kasi yun ang pinakamahalaga. Amen? Alam mo yung maraming Kristiyano ang hindi umating sa church.
Sa ngayon, ano po, ang iba, dahil parang ang feeling nila sila ay makasalanan, marami silang nagawang kasalanan, kaya ayaw nilang bumalik sa simbahan. Saka na lang kapag ako ay bagong-bago na ang buhay, saka na ako babalik sa simbahan. Yan. Saka na kapag ako ay talagang banal, pakiramdam ko, banal na ako, malakas na ako, saka pupunta ako sa simbahan. Hindi ganon. Alam niyo, ang simbahan kasi parang hospital. Sino yung nagpapa-hospital? Siyempre, mga may sakit. Amen? At kung wala mang sakit, may nagpapa-check up. Kaya tayo, linggo-linggo, nagpapa-check up tayo. Di ba? Check up natin kung okay ba yung ating spiritual na kalusugan. Check up natin yung ating mga sarili. Kaya, mas maganda lagi ka magpa-check up para malaman mo kung ikaw ay may sakit. Di ba? Ang hirap kasi sa ibang mga tao, nagpapacheck up kasi takot malaman na sila ay may sakit. Nagpapacheck up sa Panginoon, hindi lamang tuwing linggo. Ano, mga kapatid, nagpapacheck up tayo araw-araw. Amen? Napakahalaga ng pananampalataya mo. Pagsabi sa katabi mo, mahalaga pala ang pananampalataya mo. Amen? Alam mo, mas mahalaga pa yan sa kayamanan. Kung ano man ang pinapahalagahan mo ngayon, kung meron kang bahay at lupa, kung meron kang mga sasakyan, kung meron kang mga anak, kung meron kang pinapahalagahan ngayon, nais kong sabihin sa iyo na mas mahalaga pa ang kaligtasang ito kaysa sa lahat ng bagay na iyon. Amen? Kaya pahalagahan mo yung napakahalaga. At naniniwala ako na hindi mo pagsisisihan kapag pinahalagahan mo ang iyong pananampalataya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka pala. Mayaman ka pala. Yan. Totoo yun, kapatid, hindi ka mukhang mayaman. Ikaw ay mayaman talaga. Mayaman ka talaga kasi ikaw ay tagapagmana ng Panginoon. Tagapagmana ka niya. Tayo ay tagapagmana ng mundo sa ngayon kasi tayo ay naghahari na ngayon pa lang. Langit, sabi doon, tayo ay kasamang pinaupo ni Kristo sa kalangitan. Ibig sabihin, tagapagmana tayo ng buong mundo sa ngayon. Amen? Pero huwag mo nang pipitasin yung lansones ng kapitbahay nyo. Sabihin nyo, sa Lord dyan akong tagapagmana yan, huwag mong gagawin yun, Kasi, baka kung ano mangyayari sa iyo. Tayo ay tagapagmana ng Panginoon, amen? Spiritually. Ibig sabihin nun, ngayon pa lamang naghahari na tayo sa puso, nandito ng Panginoon, naghahari na tayo, kasama na niya. Bagamat dito sa mundo may limitasyon pa din dito sa mundong ito. May mga batas tayong sinusunod at may kailangan tayo i-balanse sa buhay natin. Amen? Hindi pwedeng, hinihintay ko si Lord, hinihintay ko ang Panginoon. Di ba? Hindi na ako magtatrabaho. Yan, yung iba, magugunaw na ang huwag ka na mag-aral. At darating naman ang Panginoon, maling katuwiran yun. Hindi siya tamang katuwiran. Kasi baka kung ano ang mangyari sa iyo. Yung iba nga naghuhukay pa ng lupa. Hukay tayo ng lupa kasi baka si Lord ay dumating na naku, delikado. Mali yun, di ba? Kasi kahit ikaw nagtatrabaho, kahit ikaw nasa paaralan, anumang oras ang Panginoon, dala ka pa rin naman. Ikaw ay madadakit pa habang ikaw ay kung trabaho mo yung nagtuturo, teacher ka habang nag-lecture ka ng iyong itinuturo, ay damit na lang yung matitira sa unahan. Habang nagdadrive ka, yung sasakyan ay kung saan na bumabangga, wala na palang laman. Habang nagsasayaw dito yung mga tamburines, di ba? Tamburin na lang yung nandito. Yung may mga pustiso, naglaglagan ng mga pustiso. Kasi nagkaroon na ng bagong ngipin. Di ba? Nagkaroon, yung anumang kulang sa iyo, pag nag-rapture, dumating ang Panginoon, yan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung halimbawa ikaw ay bulag,
Pag nag-rapture na, kapag naging tapat ka sa Panginoon, pagpunta mo doon sa langit, ikaw ay may bagong mata. Hindi na kailan pa lalabo, magpakailan-kailan pa man. Amen? Kaya pahalagahan mo iyong pananampalataya. Alam mo mga kapatid, marami naman talagang pagsubok sa mundong ito. Sa mundong ito ay maraming tukso. Ang mundong ito ay madilim. Madilim ang mundong ito. Marami dito makasalanan. Pero, nandyan lagi ang Panginoon. Ginagawa kang liwanag ng Panginoon sa kadiliman. Ginagawa ka niyang tanglaw sa mundong ito. Ginagawa ka niyang tubig na panlinis sa madudumi na dapat linisin sa mundong ito. Ang kailangan lamang ay maging tapat ka sa Panginoon. Nakahanda ba kayong maging tapat sa Panginoon? Amen? Kung nakahanda tayo maging tapat sa Panginoon, handa din tayong magpabago. Minsan, masakit, mabago. Minsan ay yung mga bagay na kahinaan natin ay gusto kasi natin yon, minsan yung kahinaan natin. Ang mahirap yun ay aalisin sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ng John chapter 15, pinupurun ko yung mga sangang, pinupurun ko para lalong dumami ang bunga. Minsan sa buhay natin may ipupurun sa iyo. May ipupurun sa iyo. Merong aalisin sa iyo. Merong puputulin sa iyo. Puputulin na yung ugali mo na hindi tama, yan ay puputulin sa iyo. Yan ay babaguhin sa iyo ng Panginoon. At minsan, mahirap yung gawin. At hindi mo talaga kayang gawin. Dahil magagawa mo lamang yon kapag si Jesus ay nasa sa iyo. Kapag ang Panginoon ay kasama mong gumagawa, magagawa mo yon. Kaya kailangan mong i-desire yung pagbabago. Kailangan nating i-desire na tayo ay mabago araw-araw. Amen? May magsasabing mga matatanda, mga Kristiyan, mas maganda nung una. Nung una, walang TV, walang mga social media, walang mga internet. Mas maganda nung una, mas nakapag-focus ko sa Panginoon. Mas maganda naman talaga. Di ba? Mas maganda. Pero, nasa realidad na tayo. Nandito na tayo sa panahong ito. Nasa realidad na tayo na ang tao ay marunong na. Nasa panahon na tayo na ang karunungan ay sobrang lumalaganap. Teknolohiya, ang internet, nandiyan na lagi yan. Ang kailangan mo lamang gawin ay panatilihin mo ang katapatan mo sa Panginoon. Amen? Kahit magpabago-bago ang sitwasyon ng mundo, hindi ka nababago. Hindi nababago ang pananampalataya mo sa Panginoon. Na nagdi-desire ka pa rin na maging banal sa harapan ng Panginoon. Maraming times na nadapa ka at napakahirap bumangon, pero gusto kong sabihin sa iyo na dapat kang bumangon. Kapag nadapa ka, hindi ka kailangan laging nakadapa, kundi kailangan kang magsikap na bumangon. Dahil sa reward ng pananampalataya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ang hahalaga ng iyong pananampalataya. Sa sobrang halaga ng pananampalataya mo, inggit na inggit sa iyo si Satanas. Inggit na inggit sa iyo si Satanas. Kasi, alam niya na ikaw ay sobrang makasalanan, hindi karapat-dapat sa iyo ang inihandang magandang bayan, magandang lugar ng Panginoon na makakamtan mo. Alam niyang makasalanan ka pero ikaw ay inibig ng Panginoon.
Kaya gagawin ni Satanas ang lahat para ikaw ay mawala sa harapan ng Panginoon. Lahat ay gagawin ni Satanas para ilayo ka sa presensya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kung tutuksuhin ka ni Satanas, gusto kanyang tuksuhin, kung sa pera, hindi kanya tutuksuhin ng piso. Alam niya, hindi ka matutukso. Tutuksuhin ka niya ng 1,000,000. Amen? Kung sa mga lalaki naman, ng mga may asawa, hindi ka tutuksuhin sa taong grasa. Hindi ka matutuksuhin, taong grasa yun eh. Tutuksuhin ka sa mukhang artista. Yan, kayo may asawa na dito, yan, malalaki, babae, baka magpadala si Satanas ng mukhang artista. Naku, huwag ka magpapatukso. Delikado. Amen? Kasi gustong agawin ni Satanas yung ating pananampalataya. Amen? Baging sa ating mga cellphone, mga internet, think before you click. Kasi napakarami dyan na tukso. Hindi ka pwede ay, kaya ko naman itong paglabanan. Kaya ko naman. Hindi mo pwede sabihin nyo kasi maaring ilumubog ka sa kumunoy at hindi mo alam yung sarili mo ay gumagawa na ng kasalanan. Kaya bantayan natin yung ating mga sarili. Amen? Amen. Amen. Yan. Ang unang step ng ating patuloy na pagbabantay sa ating sarili ay dapat manalangin ka sa lahat ng panahon. Ito yung nalaman ko ng mga nakarang araw kapag ikaw ay malakas ngayon, linggo malakas ka ngayon, magiging kampante ka sa lahat ng bagay. Amen? Huwag mong pahintulutan, paging katulad ka ni David. After na nakipaglaban sila, nagtagumpay sila, naging kampante si David. At sabi niya, magpapahinga muna ako. Panalo naman tayo eh. Hindi siya sumama sa labanan. Kaya, yung si Batseba ay naligo, yan, ito yung pangalan ni Batseba, Batsiba. Yan. Sa Tagalog, yung bat, paliligo. Yan. Yan. Si Batseba ay naligo, ay nakita ni David na naligo. Si David doon ay galing sa matagumpay na labanan. Take note ha, galing sa matagumpay na labanan. Ay sabi ko kanina, hindi tutuksuhin sa taong grasa. Tutuksuhin sa mukhang artista. Ay si Batseba ay mapakaganda. At yun yung kanyang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa. Amen? Kaya kung galing kayo sa labanan, galing man kayo sa prayer meeting, galing kayo sa overnight, galing kayo sa Sunday service, after nito, manalangin pa rin kayo. Sa oras na panalangin itinakda nyo, huwag nyo, ay, bukas na lang. Hindi ako manalangin ngayong gabi kasi kanina naman, nanalangin na kami sa church. Yan, di ba? May ganun tayo. Isa pang taktika ng kaaway, ano? Pagkagising mo, ipapaalala sa iyo yung mga kabibisihan mo. Ay, ito yung gagawin ko, maraming gagawin, hanggang hindi mo na ang pananalangin mo mababawasan. Manalangin lang siguro mga 5 minutes, mamaya na ulit hapon, ako manalangin. Yan, hindi ka na makapa kasi si Satan, ay ito gagawin mo, punta ka pa sa ganitong bagay, ganito magagawin mo, hanggang sa ikaw ay maging busy na at hindi ka na makapanalangin ng maayos. Yan, sinakarasan ganyan. Yan, ako nakarasan ng ganyan eh. Kaya minsan kapag ginagawa ko yung marami, sobrang napagod at tapos parang kakaunti naman na nagagawa. Pero subukan mo, na unahin mo lagi ang Panginoon, kahit ang dami pang gagawin, o isipin yun, basta unahin mo na si Lord, magtatagumpay ka. Kasi may gagawa ng mga bagay, si Lord yung magtitikpol kontrol ng lahat, at makita mo ang dami mong nagagawa sa buong maghapon kasi inuna mo ang Panginoon. Kasi ang batas ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, and all things shall be added unto you. Kung si Lord, hinanap mo ang kanyang kalooban, naku mga kapatid, nananalangin ka pa lang. Yung kagalakan, kapayapaan,
na pagsagot sa iyo ng Panginoon yung katugunan na ikaw ay magtatagumpay. Amen? At minsan, nakakalimutan natin yon. Ano po, kahit ako minsan nakakalimutan ko yon. Kaya minsan ako napapagod ng todo. Kasi hindi ko nauna na paglaanan ng oras ang lumapit muna sa Panginoon. Lumalapit ako pero madalian lang. Di ba? Kung kumain ka sa lamesa, subukan mong kumain na nagmamadali at hindi ka mabubusog. Pero subukan mong umupo dyan at namnamin ang pagkain at medyo enjoyin mo ang pagkain, busog ka. At hindi ka agad magugutom. Amen? Kaya sa ating mga Kristiyano, magbantay lagi tayo kasi si Satanas ay nais tayong ilayo sa Panginoon. Si Satanas ay sobrang inggit na inggit sa iyo at sa akin. Pag sabi nga sa ulit sa katabi mo, sobrang din na inggit sa iyo si Satanas. Yan. Yan. Sobrang siyang nainggit sa atin. Amen? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Yan. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Sabi dito, ano po, totoo yun kung tayo ay nag-exercise, ikaw at ako ay nag-exercise, sino dito yung nag-exercise? Lagi. Yan. Sa pagsasanay sa katawan, ikaw ay may pakinabang. Totoo yun. Ngunit, ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito, ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Amen? Sa pagsasanay ng katawan, halimbawa, nag-ingat ka ng katawan, sa umaga, umiinom ka ng hot water sa halip na kape. Yan. Bago uminom ng kape, hot water muna. Yan. O kaya, malusog yun. Malusog. Kumakain ng mga gulay, kumakain ka ng mga vitamin C, mga prutas, maganda yan sa katawan. Kumakain ka ng 1 kilong kamatis, puputi ka talaga. Gaganda nga yung kutis. Yan. Yan. Maganda yan, maganda yan. Pero sabi doon, higit ang pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Amen? Amen, mga tagalangit. Tayo ay dadalhin ng Diyos sa isang bayang banal. Kaya dapat na tayong magsanay na kumilos ng may kabanalan. Amen? Pagpunta doon sa langit, wala doon nagtitiktok. Wala doon nagtitiktok sa langit. Wala doon nagtitiktok. Yan. Sa langit ay puro kabanalan doon sa langit. Amen? Doon ay mamumuhay ka, nakasama ang Panginoon. Isipin mo yun? Iniisip ko yun eh. Sa langit ba ay puro pagpupuri na lang ang ginagawa ng tao? Yan, nagkatanong nga din sa isip ko dati yun eh. Di, magpupuri ka doon sa Panginoon. Totoo naman yun, ano? Pero isipin mo, 1 trilyong taon buhay ka pa doon sa langit. 1 trilyong taon. Siguro naman, hindi puro pagpupuri ang gagawin mo doon lamang. Di ba? Hindi ka naman magsasawang magpuri doon, pero parang boring yung ganon. No? Ganon ka na lang ganon sa langit. Hindi. Pag sa langit, ipinaliwalag sa akin ng Panginoon yan, sa aking puso na sa langit, may mapupuntahan ka. Sa langit ay papasyalan mo yung mga binigay sa iyo ng Panginoon, papasyalan mo yun. Kasi ang langit ay mas malawak sa buong mundo, mas malawak siya dito, sobrang lawak niya dito sa buong mundo. Pupunta ka sa iba't ibang lugar sa kalangitan, papasyalan mo yung iba't ibang bansa sa langit. Amen? Nagkakapi ka din doon, di ba? Kumakain ka din doon. Sa langit may mga pagkain doon eh, di ba? May mga pagkain sa langit. May mga hayop din doon. Yung leon doon, siguro ang ngipin ng leon doon ay parang ngipin ng tao. Wala nang pangil. At siguro nagsasalita sila na nakakausap mo. Sabi ng salita pa ng Panginoon, ang mga bantay mo doon ay mga anghel. Amen? Dahil ang tao ay mas mataas siya sa mga anghel. Pinataas ng Panginoon
ang mga tao kaysa mga anghel. Pinaglilingkuran nga tayo ng mga anghel eh. Di ba? Kaya, huwag mo na nasaing maging anghel. Amen? Huwag mo na anghel ako. Huwag mo na nasaing maging anghel ka. Nasaing mo maging tao ka. Kasi yung mga tao doon, pinaglilingkuran ng mga anghel. Di ba? Pwede mong sasabihin sa'yo ng anghel at gusto mo ba ng masarap na tubig? Di ba? Gusto mo bang, yun ay kanilang kagalakan na paglingkuran ka, kagalakan na paglingkuran ka ng mga anghel. Kasi alam nila na minamahal ka ng Panginoon at sa iyo lang ginawa ng Panginoon na ibigay ang buhay. Sa iyo lang ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para ikaw ay makuha niya at maging daan yon para makasama ka sa langit na bayan. Kaya pahalagahan mo ang kabanalan, pahalagahan mo ang katuwiran, at pahalagahan mo ang pagmamahal sa Panginoon. Manatili ka, huwag kang susuko, huwag kang give up, walang give up, never give up. Walang retirement sa pagiging Kristiyano. Sa paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Ito ay tuloy-tuloy hanggang sa makita mo ang Panginoon ng mukhaan. Amen? Hanggang sa wow! Grabe si Lord! Mahaba pala ang palpas niya! Di ba? Bakit naman po? Ito pala ang palpas. Si Lord talaga! Pinapag-aralan namin kanina. Nag-rapture. Ano man nag-rapture? Mamaya, nag-rapture pala. Pinapag-aralan namin kanina. Ito, langit. Nandito na ako ngayon. Amen? Isipin mo yun, isang araw. Pagpikit ng mata mo dito sa lupa, pagmulat mo naman sa langit. At hindi mo na nanaisin balikan pa yung mga kayamanan mo. Kasi doon, tinatapakan lang yun. Amen? Amen. Yes. Eh, pahalagahan mo ang iyong pananampalataya. Dahil yan ay hindi mabibili ng sino man sa iyo. At walang pwede makapagbigay niyan sa iyo, kundi ang Panginoon lamang. Yan ay binili ng Panginoon para sa iyo. Hindi mo yan binili. Wala ka diyang ibinayad para mapasaiyo yan. Yan ay binili ng Panginoon para sa iyo. Wala kang kahirap-hirap na tinanggap yan, kaya pahalagahan mo. Amen? Amen. Yes. Mayroong patutunguhan ng ating pananampalataya, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Tayo, alam natin ang ating tinatahak at alam natin ang ating pupuntahan. Amen? At naniniwala ako na kapag nagpatuloy ka sa Panginoon, naniniwala ako na mararanasan mo yung buhay na nais maranasan ng Panginoon habang nasa mundo ko pa na ito. Ang buhay na pinakamatagumpay ay yung manatili kang tapat habang naglilingkod ka sa Panginoon sa mundong ito. Samantalahin nyo yan, lalo na doon sa mga kabataan. Samantalahin nyo na paglingkuran ng Panginoon habang kayo ay malalakas pa. Amen? Katulad ng Tatay Amado, naglingkod sa Panginoon ng napakahaba ng panahon at wala silang pinagsisisihan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At hanggang naglilingkod pa sa Panginoon, malakas na malakas pa. Tayo ding lahat, ano man ang edad mo ngayon, piliin mo na paglingkuran ang Panginoon. Amen? Nuulit ko, hindi relihiyon. Ang ating pinapag-usapan dito, ang pinapag-usapan natin dito ay yung totoong Panginoon, totoong kaligtasan, at totoong pupuntahan natin. Kaya anumang ginagawa mo sa Panginoon, naliligo ka pa lang, hindi nawawalan yun ng kabuluhan. Malamig ang tubig, pero yung buhos, isang buhos, huwag mo munang patamain sa'yo. Yung pangalawa, patamain mo na. Yan. Hindi nawawala yun ng kabuluhan at mahalaga yun sa Panginoon. Amen? Sanayin natin ang ating sarili na paglingkuran ang Panginoon ng tama. Mahalin mo ang Diyos dahil yan yung nararapat sa lahat. Amen mga kapatid? Ang panampalataya mo, huwag kang titigil. Sino man ang magsabi sa iyo na tumigil ka, huwag kang titigil. Amen? Mga kapatid, sa huli, ang isa sa pinaka gagamitin din ng kaaway sa huling araw na ito ay yung mga bulaang propeta. Ano? Gagamitin ni Satanas yung mga bulaang propeta. Maraming maglalabas ang mga bulaang propeta.
sa bundong ito upang dayain tayo. Maraming mga papadala si Satanas. Pero kailangang tayo ay nakaangkla sa salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo, isang araw maraming gagawa ng himala, iba't ibang kababalaghan. Pero gusto ko sabihin sa inyo na hindi lahat ng himala at kababalaghan ay sa Panginoon. Merong gusto ko lamang dayain, kaya gumagawa ng himala at kababalaghan. Yung palang kababalaghan yun ay galing sa dyablo. Kaya kailangan mong siyasatin ang bawat magtuturo, kaya mong siyasatin ang mga propeta, kailangan mo silang subukin para hindi ka madaya. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, even the very elect will deceive. Amen? Kaya kailangan tayo lagi magbasa ng salita ng Panginoon. Isang araw, makagawa tayo ng himala, signs and wonders and miracles. Pero sa tamang kaparaanan. Amen? Naniwala ko sa lugar na ito gagawa ang Panginoon ng mga pagpapagaling sa mga may sakit. Sa lugar na ito gagawa ang Panginoon ng mga miracles. Magagawa mo kasi yung mga bagay na higit pa doon sa ginawa ng Panginoon. Si Lord ay bumuhay ng patay. Naniwala ka ba na isang araw, pwede kang gamitin ng Panginoon na bumuhay ng patay, literally. Babangon ang patay. Pwedeng gawin yun ng Panginoon sa iyo, pero kailangang nasa tama ang paggawa ng himala at kababalaghan. Kahit makagawa ka ng kababalaghan o mga himala, tapos mali ang iyong pananampalataya at ang buhay mo hindi tama sa paningin ng Panginoon, wala ka pa rin sa kaligtasan na pupuntahan ng sino mang tao. Yung isang hindi nakagagawa ng himala, siya ay pupunta doon sa langit na bayan dahil siya ay nagmahal na gano'n na lamang sa Panginoon. May ganung pangyayari. Yung hindi nakagawa ng himala, pupunta sa langit dahil naging tama siya sa Panginoon. Yung nakagawa ng himala, bagamat nakagawa siya ng himala, maaaring hindi siya pumunta sa langit kasi mali ang buhay niya sa Panginoon. Amen? Bagamat napakahalaga ng signs, wonders, and miracles. Maraming maglalabas ngayon ng mga false prophet. Kaya naman, siyasatin natin. Kailangan nasa Bible, huwag tayong lalabas sa Bible. Huwag nating babawasan yan o dadagdagan. Amen? Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya natin. Kaya ipaglaban natin. Amen? Araw-araw tayo nakikipaglaban na sabi ng Apostol Pablo, dinidisiplina ko ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang balikan. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamalakas na kalaban natin sa lahat ay hindi si Satanas. Hindi din yung mga false prophet. Ang pinakamalakas na kalaban natin sa lahat ay walang iba kundi yung sarili natin. Amen? Dahil yung sarili natin, siya ang magdidesisyon kung tatanggapin niya yung sinasabi ng false prophet. Siya ang magdidesisyon kung tatanggapin niya yung binubulong ni Satanas. Tayo yung magiging dahilan kung magtatagumpay tayo o matatalo tayo. Kaya yung sarili mo, disiplinahin mo. Kapag bantayan mo yung sarili mo, kapag nakita mo yung sarili mo na napapamali na ng landas, kailangan mong hilahin yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy tayo na nasa katuwiran ng Panginoon. Madali bang maglingkod sa Panginoon? Amen? Madali paglingkuran ng Panginoon kung nagtitiwala ka ng lubusan sa Panginoon. Yan, pero gusto ko sabihin sa iyo na mayroong labanan araw-araw. Pagmulat pa lang ng mata mo, meron nang nagaganap na labanan. Kaya isuot mo lagi yung mga panangga mo. Helmet of salvation, yan, kompletong armor. Isuot mo lagi. At naniwala ako na ikaw ay magtatagumpay. Amen? Tayo po ay tumayo.
sa mga oras na ito, tayo ay patuloy na lalapit sa Panginoon. Amen? Lapit tayo sa Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah, yes, hallelujah. Tayo ay makipag-usap. Nais ko sabihin sa inyo na dinidesire ng Panginoon na magtagumpay ka. Ayaw ng Panginoon na mapahama ka. Gusto ng Panginoon na magtagumpay ka sa laban ng buhay sa mundong ito. Alam mo mga kapatid, ibinubuo ng Panginoon ang kanyang dugo para sa iyo. Ibinubuo yun. Pero hindi ito nagtapos ang lahat. Patuloy pa rin ikaw tinutulungan ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala ni kaunti man. At dahil doon, matutulungan niya yung mga tinutukso. Matutulungan niya yung mga mahihina. Matutulungan niya yung nagnanais na sumunod sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, kahit napakahirap ng buhay mo ngayon, napakahirap ng sitwasyon mo ngayon, isa lamang yung magiging desire para magtagumpay ka sa buhay ng pagiging Kristiyano. At yon ay yung i-desire mo na mapaglingkuran at mahalin ng Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, dahil mapalad ang nagnanais na makatupad sa kalooban ng Panginoon sapagkat ipagkakaloob sa Kanya ang Kanyang minimithi. Kapatid, ito yung panahon na magpatuloy tayo, maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Ayaw tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God, pwede ka bang patuloy na makapag-uusap sa Panginoon? I-desire mo lang, sabi mo, Panginoon, ayaw ko pumapalayo sa iyo. Sabi mo, Panginoon, turuan mo ako, Panginoon. Sabi mo sa Kanya, yung desire na puso, Panginoon, huwag niyo pong papahintulutan na mapalayo ako sa presensya po ninyo, Panginoon. Tulungan mo ako mamunga, tulungan mo ako makapaglingkod sa inyo ng totoo, ng tama ang paglilingkod, Panginoon. Sige kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Nandito siya sa ngayon sa ating kalagitnaan. At ang kanyang banal na Espiritu, paparamdam yan sa iyo. Para siyang hangin, hindi siya nakikita pero nandito siya. Alam niya ang ating kalalagayan. Alam niya yung sitwasyon ng buhay natin. Kung paniniwalaan mo siya ngayon, nasasagot sa panalangin mo, sasagutin niya. Sasagutin niya talaga. Ngayon ding oras na ito, hindi mamaya, sasagutin niya. Sasagot siya sa puso mo. Sabihin mo lang, Panginoon, nais ko pumapalapit sa iyo. Gustong may pag-pray sa unahan. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi ka nagmamaliw, kapatid mo'y walang hanggan, kabutihan mo'y magpakailos, Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa pag-ibig po ninyo. Salamat po sa katapatan po ninyo po, Panginoon. Nais po namin maging tapat sa iyo at matagpuan niyo po kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Lord God. Ang presensya po ninyo po, Panginoon, ay namamalagi sa amin po mga buhay, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Damin po niyo yung presence ng Lord. Yung presence po ng Lord ay narito sa ating kalagitnaan ngayon. Naramdaman ko po yung pag-ibig ng Panginoon, yung presensya ng Diyos.
Nararamdaman po niyo yan. Yung presence ng Lord, nasa ating pong kalagitnaan. Hallelujah. 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 Ang Panginoon po ay pumupunta sa bawat isa sa inyo. Pupunta siya. Kinakausap ang mga puso ninyo. Ang Panginoon ay nagnanais na magtagumpay ka, kapatid. Kaya huwag kang susuko. Patuloy mong mahalin ang Panginoon. Patuloy mo siyang paglingkod. Salamat po, Panginoon, sa mga oras pong ito. Nakilang niyo pong pangalan. Wala po kayong katulad po, Panginoon. Lord, lahat po ng gawan ng diablo sa buhay po namin ay amin po, Panginoon, sinasalansang. Lahat po gawan ng diablo sa buhay po namin ay po winawasak, Panginoon. Ano po, Panginoong sakit at karamdaman, winawasak po namin ito sa lugar pong ito. In the name of Jesus, pinapalayas po namin ito, tinutunaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mga sakit karamdaman sa lugar nito ay aming tinutunaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, in Jesus' name, ang mga tukso ng kaaway, winawasak namin ito, even the spirit of pornography, we rebuke you, in the name of Jesus. Lahat ng mga napapanood na hindi tama sa internet, winawasak ka namin, hindi ka namin kailangan, at ikaw ay aming kinasusko naman. Patuloy namin kinasusko naman ang kasalanan na maaari makapagpalayo sa amin sa Panginoon. Now, in Jesus' name, lahat ng galit, buhok, sama ng loob, kung meron man, sa lugar na ito winawasak namin. Kami ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At, hallelujah, kami ay humihingi din ng kapatawaran. Panginoon, salamat, Lord God. Ama, salamat po, Panginoon. Lahat po ng gawa ng diablo ay talunan sa aming kalagitnaan. Lahat po ng pandarayan ng diablo. Yes, kaano makalim. Now! Winawasak ka namin. Now! In Jesus' name. Winawasak. Labas! Sa buhay na wala karapatan sa buhay namin. In the name of Jesus. Right now! Now! In Jesus' name, winawasak ka namin. Lahat! In Jesus' name. Ibig kahirapan. Winawasak ka namin sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Right now! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Pagpapaala at biyaya, Lord God. Pinupuri po namin ikaw. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody shout!